Ito po ang pinakamahabang misa. Nagsimula sa takip silim kagabi at magpahanggang ngayon napapalo pa tayo sa banal na pagdiriwang. Kailan matatapos ito? Sa Sabado de Gloria. Kaya hindi tayo nag-antanda ng krus sapagkat tayo napapalo pa rin sa mahabang pagdiriwang ng sakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At sa Biyernes Santo ngang ito ang ating pinagninilayan ay ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Totoo, minsan lang namatay si Jesus at nang siya'y muling nabuhay, hindi na siya muling mamamatay. Kaya ang ating pagdiriway paggunita. It is a memorial. At sino ang gugunita? Yung mga taong nakaalala at nagtanim ng marka sa puso kung ano ang ginawa ng taong itong ngalay Jesus para sa sangkatauhan. Ayon kay Propeta Isaias, sinabi kanina, iniibig ng Panginoon na sa Kanya'y ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi para sa Kanya. Ang kamatay at parusang iniyakap ni Jesus ay para sa ating lahat. Kaya magandang pagnilayan, paano ang kamatayang ito ni Jesus ay nagbibigay buhay. Papaano ang kamatayan ay pagmumulan ng buhay? Sapagkat ito ang inilarawan sa ating mga pagbasa sa Biyernes Santong ito. A death that is life-giving one. At matuto tayo sa halimbawa ni Jesus. Because every now and then, we are being invited to die to ourselves. And we might ask, how will this death of mine will be a life-giving one? Una, ang kamatayang ito ni Jesus ay ginawa niya ng buong kalayaan. Bunsod ng misyon na iniatang sa kanya ng Ama, hindi siya napilitan. Ibig sabihin, hindi pala siya naman biktima. Sapagkat napakaraming tagpo at pagkakataon, pwede niyang takasan ang namimintong kamatayan. He has all the ways and means to forgo such kind of brutal death. But it is a choice of Jesus, born out of freedom, to embrace it out of love for humanity and out of obedience to the Father who sent Him. Ang kamatayang nagbibigay buhay ay makakamit natin kapag ginagawa natin ito ng buong laya, hindi napipilitan, hindi nasusuhulan, kundi buong laya sapagkat ito'y may kalakip ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga po, sabi ng isang spiritual writer, ang kamatayang ito ni Jesus ay dahilan, hindi dahil para sa kanyang sarili, because we owe a debt that we cannot even pay. Si Jesus ang nagbayad ng utang na di kaya nating bayaran. At dahil hindi naman niya ito pagkakautang, inako niya ito sa pamagitan ng malayang pag-aalay ng buhay. Ang buhay, ang kamatayang nagbibigay buhay ay malaya, hindi tinatakot, hindi pinepwersa, hindi napipilitan, hindi nasusuhulan. Ganung uri ng pagkamatay
ang ipinakita sa atin ni Jesus sapagkat ito'y nagbubukal sa kanyang pagmamahal. Tingnan natin ang mga pagkamatay natin sa ating sarili. Is it born out of our freedom because we see the value of dying to oneself in order to give life for other people? Natandaan ko po sa isang nobenaryo kay San Jose nitong nakaraang buwan, si San Jose ay kinilala for a happy death, masayang kamatayan, at waring salungat at kakaiba. Sino bang namamatay ng masaya? Pero pag ninilay, si San Jose ay patron ng masayang kamatayan. Bakit? Sapagkat bago siya mamatay ng pisikal, ang mga paanyaya ng Diyos sa kanya ay pagkamatay na ng kanyang mga kagustuhan at plano sa buhay. Joseph became patron of happy death because all throughout his lifetime, he is willing to die to oneself in order to give life to the will of God, to the plan of God for Jesus and Mary. Kaya pinagninilayan ko, when the ultimate and physical death arrived, Joseph are used on doing it. Nawala na ang kamandag ng kamatayan kay Jose. Bakit? Sapagkat buong buhay naman niya, sinupil niya ang kanyang gusto't sarili para magbigay ng daan sa kalooban at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Malaya niyang hinarap ang kamatayan dahil sa plano ng Diyos. If we want a happy death, learn how to offer our plan, our decision, and give way to the plan of God, so that when ultimate death arrive, out of freedom, malaya rin nating tatanggapin ang pagtatapos ng ating buhay. Pangalawa, ang kamatayang nagbibigay buhay ay sapagkat meron tayong pinag-aalayan. Musmus na bata tayong nag-aaral, inaawit na natin ang mamatay ng dahil sa iyo. At napakalagalang mga titik at letra sa ating awitin bilang makabayan, sa awit ng lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Si Jesus, simulat sa pool ng kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang buhay ay nakatungkol sa pagsunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. A life-giving death is always propelled and motivated by mission. May pinaghahandugan, may pinag-aalayan, at kahit yung para sa sarili mo na, kaya mong iisang tabi ito sapagkat ang mamatay ng dahil sa iyo. Di ba't maraming mga magulang, yan din naman ang naging panuntun at gabay. Ang ina kapag nagsisilang ng sanggol, kalahati ng paa ay nasa hukay. Mga magulang, natitiisin ang kalungkutan na mawalay sa mga minamahal para lamang matustusan ang pangangailangan. Mga magulang na kung saan yung para dapat sa kanila na. At dahil ang anak ay nangangailangan, magbibigay raya para matustusan ang kailangan ng anak na minamahal. Si Jesus,
dahil sa pagmamahal sa Ama at pagmamahal sa sangkatauhan. Niyakap ang kamatayan sapagkat dahil sa atin, nais niyang tayo'y matubos at mailigtas mula sa ating kasalanan. Mamaya po, may ritual tayo ng pagpaparangal kay Jesus na nakapako sa krus. Ilang araw na hindi natin nakikita ang imaheng ito ni Jesus sa harapan ng ating altar. And after several days of not seeing the cross of Christ, once again, we are going to worship and venerate Jesus, who is crucified. Can we make it personal that the crucifixion of Jesus is because of me, dahil sa akin? At kung dahil sa iyo ang pagkamatay ni Jesus sa krus, ibig sabihin, importante at mahalaga ka sa Diyos. At dito sana ang pinag-uugatan ng malalim na pagpapahalaga natin sa ating sarili. That our spiritual experience of a God who offered His life for me becomes the beacon of hope in my life, especially at the moment of frustration and disappointment over myself and even on other people, or even in our society, or even in what is happening in the world. Na ang pagpapahalaga ko sa aking buhay ay nakaugat sa Diyos na nakabayubay sa krus at nag-alay ng buhay para sa akin. Yun ang kahulugan sana ng paghalik natin pagsamba kay Jesus na nakabayubay sa krus. To refresh once again our memory that there is someone who offered His life for me. And every time you realize it, do not waste your life. Huwag nating waldasin ang buhay ng walang kapararakan. Dahil sayang naman ang ginawa ni Jesus ng pag-aalay ng buhay sa akin. Kaya maging ang pagpapatiwakal ay walang puwang. Kundi kapag tiningnan ko ang larawan ni Jesus, hindi ko wawaldasin ang buhay sa walang kabuluhan. Gagamitin ko ito upang ang Diyos na nag-alay ng buhay ay aking mapapurihan dit maparangalan sa abot ng aking makakayanan. In the midst of disappointment and frustration, upon looking Jesus crucified for you, Jesus is asking us, you might use your life to be a worthwhile, not to waste it, but rather to use it so that the goodness of God might be seen and experienced in our person. At kapag ganoon ang ating pamamaraan ng pagkamatay, higit tayo'y nakapagdudugtong at nakapagbabahagi ng buhay. Panghuli, ang kamatayang nagbibigay buhay ay kamatayan ng pagpapaubaya. Bagamat si Jesus habang nakabayubay sa krus ay nagtanong sa Ama, bakit mo ako pinabayaan? Batid ng Ama na si Jesus ay may kakayanan mula sa kanyang katauhan. The Father knows that His Son has a great confidence in Him, trusting His full ability. That's why God is nowhere to be found
at the moment wherein Jesus needed Him most. Alalahanin natin, buong buhay ni Jesus ay inilaan sa Ama. Pero nung panahong kailangan niyang Ama, doon sa krus, naramdaman ng anak, waring siya'y pinabayaan. Di ba nararanasan din natin yan? Nawaring ang Diyos ay tahimik sa gitna ng mga suliranit krus na ating pinagdadaanan. Bakit hinahayaan ng Diyos ito? Bakit naramdaman ni Jesus na pinabayaan siya ng Ama? Alam ng Ama, may natatanging lakas si Jesus at kailangan niyang danasin ang pag-iisa upang ang kabutihan at kalakasang ito ay makita at mapagtanto niya sa kanyang buhay at sa kanyang pagkatao. God allowed Jesus to experience His aloneness so that this moment will make Him much more powerful. And what is the last word of Jesus? Father, into your hands I commend my spirit. Nakita ni Jesus na habang naramdaman niyang pinababayaan niya siya ng Ama, ano ang ginawa ng anak? Lalo pa niyang ipinaubaya ang kanyang sarili sa Ama, na waring hindi niya makurap dapat maranasan ang presensya sa panahong higit niya itong kinakailangan. Ang kamatayang nagbibigay buhay ay buhay na mapagpaubaya sa Diyos. Na may panahon na waring hindi natin siya maranasan, napakatigang kumisan ng kanyang presensya sa ating buhay. Sa gitna ng panahong kailangan natin siya. Pero sa mga panahong palang yun, higit ng Diyos, hinahamon ang mapagpaubaya nating diwa't espiritu upang hayaan ang Diyos manguna sa ating pagkatao. Dinaranas nating lahat yan. There are spiritual dryness that all of us are confronted with, that seemingly nothing is happening. In spite of all the effort, in spite of all the hardship and sacrifices, parang walang nagaganap. At ano ang pinakamadaling gawin? Huminto at umayaw. Maaari ring piliin ni Jesus yan habang nasa krus. Sumbatan ng Ama. Pero hindi yun ang pinili ni Jesus. Ang huling kataga niya sa Ama na waring pinabayaan siya, patuloy pa rin niyang ipinaubaya ang sarili niya sa Ama. Sa kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. Nakita ng Ama ang dalisay na puso ng anak na hindi lang siya nagtitiwala kapag lahat ng bagay ay maayos, mahusay at maganda. Madali hong magtiwala sa Diyos kapag ganoon ang nangyayari sa ating buhay. Pero saan ang hamon ng pagtitiwala? Kapag tigang, kapag hindi umaayon sa atin ang nangyayari, kapag yung mga panalangin natin waring napaparam, pero patuloy ka pa rin nagtitiwala, naglilingkod, sumasambat, nagdarasal. Higit na ang Ama ay nagagalak at natutuwa sapagkat patuloy mong ipinapaubaya ang iyong sarili sa Kanya. When Jesus felt He was abandoned by the Father,
the more Jesus abandoned himself to the Father. And abandoning himself to the Father, finds himself favorable in the eyes of the Father. Sa mga panahon na waring wala ang Diyos, inaanyayahan tayo ng Diyos sa higit na mas malalim na ugnay at relasyon. Ang patuloy pa ring magtiwala, magpaubaya sa Kanya. At ang ganung uri ng kamatayan ni Jesus ay nagbigay ng buhay at kaligtasan sa sangkatauhan. Ngayon pong Biyernes Santong ito, pinagninilayan natin ang kamatayan. Hinahamon tayo tulad ni Jesus. Paano ba mamamatay na nagbibigay buhay? Ang namamatay na nagbibigay buhay ay nagbalayang naghahandog ng sarili para sa kalooban ng Ama. Ang kamatayang nagbibigay buhay ay hanggang isang tabi ang kagustuhan para ang kagustuhan ng Diyos ay maganap kahit hindi lubos na nauunawaan. Ang kamatayang nagbibigay buhay ay buhay na nagpapaubaya sapagkat higit na batid ng Ama kung ano ang mabuti sa lahat niyang nilikha. Kapag ito ang ating isinasagawa araw-araw, tiyak dumating man ang anong oras ng paglisan sa mundo, ang ating pagkamatay ay nagbibigay din ng buhay. Kaya tumahimik tayo ng ilang sandali at tanungin ng Diyos, anong kamatayan ba na nangyayari sa buhay ko ngayon ang dapat makapagbigay buhay? At saang antas ng buhay, ako'y hinahamon na magtiwala, malaya na sumunod sa Diyos para ang pagkamatay ko sa sarili ay magbigay din ng buhay sa Diyos at sa aking kapwa.